Makalipas ang ilang sandali makikita ang mga asungot na tauhan ng ating bida na tuwang-tuwa dahil sa wakas raw bumalik na ang kanilang boss. Tinanong naman sila ng ating bida na kung mayroon raw bang nangyari habang wala siya. Ayon naman ang tauhan ng ating bida na si Boy Kulot, na halos normal lang naman dito, ngunit mayroong isang aksidente ang nangyari. Paliwanag pa niya na mayroong dalawang ulo na python na mahigit 50 metro ang haba na bigla na lang lumitaw sa Longjiang City. Ang halimaw na yun ay naghasik ng lagim sa buong lugar. 2 buwan na ang nakalipas ang halimaw na yun ay nakatakas patungo sa Donghu City mula sa paghabol ng Linjiang Army. Dito sa Donghu City, ang halimaw na yun ay nanggugulo sa buong lungsod at ito ay maikling pumasok sa Yinfen Soul Trap Formation bago ang halimaw tumakas. Sa ngayon ang Linjiang Army ay nagpadala ng daan-daan na libo na mga sundalo dito sa Donghu City at kanilang ginalugad ang buong katubigan upang hanapin ang halimaw. Makalipas ang ilang sandali matapos malaman ng ating bida ang nangyari sa Donghu City, ay makikita ito na kanyang pinuntahan ang lugar na binanggit ng kanyang tauhan, at kanya na lang nasabi na ang isa raw na ordinaryong halimaw na pumasok sa kanyang Yinfen Soul Trap ay matutunaw lang bilang pagkain doon. Ngunit sa hindi niya inaasahan ang python na iyon ay nagawa niyang makaligtas sa kanyang soul trap. At nakangiti na lang ito na mayroong labis na kasiyahan sa kanyang nalaman dahil ang kaluluwa raw ng halimaw na iyon ay maaaring nagkaroon ng kakaibang katangian, na maaaring angkop bilang isang core spirit ng isang formation. Pinakita naman sa eksena sa isang lugar sa Donghu City ang base ng Longjiang Army, at makikita ang isang babae na sundalo na si Commander Lin Qiao. Sinabi pa niya sa kanyang mga kasama na ang kanila raw kinaroroonan ngayon ay ang huling checkpoint bago ang mababang Longjiang, at malaki din ang kanyang posibilidad na ito ang susunod na ruta ng python. Kinakailangan nilang harangin ang halimaw na iyon dito kung hindi magtatago na lang ito ng panghabang buhay. Samantala kampante naman na nagsindi ng kanyang sigarilyo ang kasama na commander ni Lin Qiao, ito ay si Commander Xiongxing, at nandito din si Commander Li Taimu, na seryoso na nagmamasid sa buong lugar. Seryoso pa na tinanong ni Commander Lin Qiao ang leader ng Black Blade Security Company na si Gang Tian, na itong Donghu City raw ay ang kanyang teritoryo, mayroon raw ba itong magandang mga mungkahi sa kanila? Napabuntong hininga naman ang leader ng Black Blade Security Company na si Gang Tian, dahil ang kanya lang raw maimumungkahi sa kanila ay kanilang bisitahin ang lalaki na cultivator doon sa Hautai Hotel, dahil sa kanyang palagay madali lang mahanap ng tao na yun ang python maging ang pagtalo sa python ay madali lang niya na magawa. Sa mga mungkahi ni Gang Tian ay nainis ang tatlong mga commander, sambit pa sa kanya ni Commander Lin Qiao na huwag na raw niyang banggitin sa kanila ang patungkol sa tao na yun. Dahil narinig nila kay General Ye na ang tao raw na yun ay isang extraordinary, ngunit mayroon din siyang mga ilan na mga trick na ginagawa. Tanong pa niya kay Gang Tian na kung nagdududa raw ba ito sa paghatol ng kanilang general patungkol sa lalaki na cultivator. Ngunit natuon naman ang kanilang pansin dahil sumisigaw ang isang sundalo na mayroon raw siyang nakita na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Dahil doon ay nagbigay ng utos ang mga commander sa mga sundalo na pumunta na raw sila sa kani-kanilang mga pwesto upang kanilang mahuli ang dambuhala na python. Makalipas ang ilang sandali ay nagtagumpay na nga ang mga sundalo na kanilang mahuli gamit ang malaking lambat ang dambuhalang python sa ilalim ng tubig. Sabay nagbigay ng utos si Commander Li Taimu sa mga sundalo na sabay-sabay silang magpaputok sa dambuhalang python habang ito ay nasa loob pa ng lambat at hindi makagalaw ng maayos. Nang pinaputukan na ng mga sundalo ang dambuhalang python ay makikita ito na masyadong nagwawala upang magawa niyang makatakas sa kamay ng mga sundalo. Samantalang makikita naman si Chu Zuan na tahimik niyang tinitingnan ang dambuhalang python na napalibutan na ng mga sundalo, at kanya na lang nasabi na ito raw python ay mamamatay na. Siya raw ay masyadong nadismaya sa ipinakitang lakas nitong python kung kaya kinakailangan na niyang bumalik doon sa hotel. Samantala makikita naman dito si Gang Tian na nakaramdam ng takot na kanyang tinanong si Commander Lin Qiao na kung ito na raw ba ang kanilang tinutukoy na malaking python, na agad naman na pinasangayunan ni Commander Lin Qiao ang katanungan sa kanya ni Gang Tian dahil itong halimaw raw na ito ay kanila nang nabigyan ng malaking sugat noong nakaraan, kung kaya sa ngayon ay madali na lang nilang mapapatay itong halimaw. Habang patuloy pa rin na nagwawala itong dambuhalang python ay lumingon naman si Commander Lin Qiao sa kanyang mga nasasakupan na mga sundalo na maghanda na raw silang lahat dahil pagkatapos nila dito ay kanilang dadalhin itong bangkay na katawan nitong malaking python sa kanilang headquarter. Ngunit laking gulat ng mga taga Black Blade Security Company na masyadong natakot dahil si Commander Lin Qiao ay madali lang nanilamon ng two-headed python. Nang nakita ng ating bida ang mga pangyayari ay masyado siyang naguguluhan dahil parang mayroon daw mali dito.
Dahil itong Python daw ay nagpapanggap na patay at naghihintay ng tamang panahon na ibaba ng Linjang Commander ang kanilang depensa. Bago siya kikilos, at kapag kanya raw makuha ang kaluluwa nitong Python ay mananatili pa rin sa kanya ang kanyang likas na talino at masyadong tuso. Kung ito ay magiging isang kaaway ay magiging isa itong bangungot, at natatawa na lang ang ating bida dahil para sa kanya ang nilalang na ito ay dapat na magsilbi sa kanya, dahil perpekto itong Python upang magbantay sa kanyang domain. Makikita naman ang kabilang sa Blackblade Security Company na hindi maalis ang kanilang tingin sa Two-Headed Python habang si Commander Lee Taimo ay kanya sanang pigilan ang Two-Headed Python na kanyang kainin si Commander Lin Qiao pero huli na ang lahat dahil tumutulo na sa bibig nitong Python ang mga dugo ni Commander Lin Qiao. Pasigaw pa na sabi ni Commander Lee Taimo sa malaking Python na kanya raw siyang papatayin, sabay kanyang ginamit ang kanyang spiritual talent na ang Fireball, at wala na nga siyang sinayang na oras dahil agad niyang pinatamaan ang dalawang katawan ng malaking Python ng kanyang malaking apoy at kitang-kita na itong Python ay kanyang iniinda ang ginawang atake sa kanya ni Commander Lee Taimo. Sa kabilang banda naman, ay nagsalita si Commander Xiongxing sa lahat ng mga Transcendents na ipunin raw nila ang kanilang mga lakas dahil kinakailangan nilang mapatay itong Two-Headed Python. Dahil sa sinabi ni Commander Xiongxing sa lahat ng mga Transcendent ay agad naman nilang inihanda ang kani-kanilang mga kakayahan upang sabay-sabay nilang atakihin ang Two-Headed Python, sa isip-isip naman ni Commander Xiongxing na ang River Bee Army ay nawala na ng second tier na Transcendent, kaya hindi na sila papayag na mawalan pa sila ng isa pa. Habang patuloy na inatake ni Commander Lee Taimo ang Two-Headed Dragon ng kanyang Fireball ay makikita naman ang ibang mga Transcendent na nakasakay na sa kani-kanilang mga barko upang kanilang lapitan ang Two-Headed Python at sabay-sabay nila itong atakihin gamit ang kani-kanilang mga kakayahan bilang mga Transcendent. Hindi naman nagpapahuli si Commander Xiongxing dahil kanya na din ginamit ang kanyang spiritual talent na ang Body Strength Eneng. At wala na nga itong sinayang na oras dahil agad siyang tumalon sa Two-Headed Python at kanya itong binigyan ng atake sa kanyang katawan gamit itong kanyang sandata na bakal, na dahilan upang mapasigaw ng napakalakas itong Two-Headed Python. Habang abala ang mga Transcendent sa pagpuksa sa Two-Headed Python ay tahimik lang sa kanilang itaas ang ating bida na kanya silang pinapanood. Na kanyang nasabi na itong Two-Headed Dragon daw ay alam niya na mahina siya sa lupa kaya sinadya niyang hikayatin ang mga hukbo ng mga Transcendent na pumunta silang lahat sa tubig, pero sa kanyang palagay itong Two-Headed Python ay nasa alanganin na sitwasyon, o baka mayroon pa siyang tinatago na trump card upang kanyang masabayan sa pakikipaglaban itong mga Transcendent. Ngunit bigla na lang naging seryoso ang tingin ni Chu Zuan na bahagyang nagulat sa kanyang nakita, dahil pala makikita itong Two-Headed Python na nakatayo sa harapan ng mga Transcendent at makikita sa loob ng katawan nito ang demonic aura na dumadaloy. Kasabay nito ay kanya nang pinakawalan ng demonic aura sa loob ng kanyang katawan upang kanyang patamaan ang mga Transcendent na pumapaligid sa kanya. Sa hindi inaasahan na galaw ng Two-Headed Python ay nakaramdam ng matinding takot ang mga taga Blackblade Security Company dahil hindi raw maganda ang mga nangyayari dito. Dahil itong ipinalabas ng Two-Headed Python ay isang demonic aura, saad pa ni Gang Tian sa kanyang mga kasama na itong aura daw na ipinalabas ng Two-Headed Python ay kahintulad sa kanyang nakita noong nakaraan, ang kanila na lang magagawa dito ay ang tumakbo. Dahil sa mga demonic aura na ipinalabas nitong Two-Headed Python ay makikita ang isang Transcendent na nakaramdam ng sakit ng ulo na kanyang sinisigaw na kung ano raw ba itong madilim na usok ang pumapalibot dito sa buong lugar. Samantala hindi pa rin tumigil itong Two-Headed Python sa kanyang pagpapalabas ng mga demonic aura sa kanyang buong paligid at ang ibang mga Transcendent na tinamaan nito ay agad na nawalan ng buhay. Maging si Commander Xiaoxing ay wala din nagawa sa demonic aura na ipinalabas ng Two-Headed Python at napamura na lang siya sa kanyang sarili dahil ang kanila raw bang River Bee Army ay nakatadhana upang maubos dito ngayong araw. Pero sa kabutihan na palad mayroong isang atake galing sa itaas sa kalangitan ang bigla na lang lumitaw kung saan pumapalibot ang mga demonic aura na ipinakalat ng Two-Headed Python. Ang may kagagawan pala ng atake na yun ay walang iba kung hindi ang ating bida. Makikita si Commander Xiaoxing na hindi maalis ang kanyang tingin kay Chu Zuan na nakalutang sa itaas maging ang mga taga Blackblade Security Company ay hindi din maalis ang kanilang tingin sa ating bida. Nang malinaw nang nakita ng taga Blackblade Security Company na ang dumating ay walang iba kung hindi ang ating bida ay masyado silang natuwa dahil ang dumating daw ay ang misteryosong cultivator. Masaya pa na sinabi ni Gang Tian kay Commander Xiaoxing na ang tao daw na dumating ay ang kanyang tinutukoy sa kanila kanina. Sa biglaan na pagsali ni Chu Zuan sa kaganapan ay natuon sa kanya ang pansin nitong Two-Headed Python na seryoso silang dalawa na nagkakatitigan.
Sabay ipinalabas ni Chu Zuan ang kanyang nurture tower na kanyang tinawag ang kanyang dalawang bangkay na sundalo na sila Xiao Si at si Xiao Long, na kanya silang inutusan na sa kanila na raw niya ipapaubaya itong two-headed python. Dahil doon ay agad na lumabas si Xiao Si at wala na itong sinayang na oras dahil agad siyang naghanda ng aura sa kanyang kamay upang kanyang bigyan ng malakas na pag-atake ang isang ulo ng two-headed python, at sa isang kisap mata lang ay madaling pinutol ni Xiao Si ang isang ulo nitong two-headed python. Nang nakita ni Commander Xiao Xing na madali lang natalo ni Xiao Si ang two-headed python ay hindi siya makapaniwala dahil itong two-headed python daw ay hindi nila matalo-talo kahit nagtulong-tulong pa sila gamit ang kani-kanilang mga kasanayan. Ngunit madali lang itong natalo ng isa lang na suntok nitong high-level zombie, sambit naman sa kanya ni Gang Tian na ang nilalang raw na tumalo nitong two-headed python ay isa lang sa kinokontrol na high-level zombie nitong lalaki na immortal. Hindi raw nila inaasahan na itong taong immortal ay personal na kumilos upang kanyang patayin ang two-headed python. Makikita naman si Xiao Long na nasa itaas na ng isang ulo ng two-headed python at ito ay naghahanda ng kanyang pag-atake. At sa isa lang niya na pag-atake ay madali lang niya nahati itong katawan ng two-headed python nang wala man lang kahirap-hirap, dahil doon ay agad na bumagsak itong malaking katawan ng two-headed python sa harapan ng ating bida. Kahit naputol na ang katawan nitong two-headed python ay patuloy pa rin itong nagpapalabas ng kanyang demonic aura sa kanyang bibig. Itong tatlo naman na nakatingin sa ating bida ay hindi makapaniwala at nasabi na lang ng kanan na kamay ni Gang Tian na ang tindi daw ng ipinapalabas na demonic energy nitong two-headed python dahil ang mga ito raw ay bumabalot na sa buong katawan ng lalaking cultivator. Sambit naman sa kanya ni Gang Tian na itong two-headed python daw ay gusto niyang kaladkarin pababa ang lalaki na immortal, bago siya mamatay. Sinabi naman sa kanila nitong mataba na maaari raw ba na ang lalaki na immortal ay magawang malagpasan ang ganito kataas na level na demonic aura na pinapalabas ng two-headed python. Itong demonic aura daw na ito ay 100 na beses ang taas ng level kumpara sa nakita nila noong nakaraan. Samantala tawang-tawa naman si Chu Zuan habang kanyang tinitingnan ang demonic energy na ipinapalabas ng two-headed python dahil itong demonic yin energy daw ay babalik sa tamang nagmamay-ari. At makikita na nga na ipinalabas ni Chu Zuan ang kanyang apoy upang kanyang sunugin itong katawan ng two-headed python. Sambit pa niya sa two-headed python na maganda raw ang kanyang ginawa, dahil kanyang ibinalik ang kanyang mga ninakaw sa kanya noong nakaraan, kung kaya maari na siyang mamatay, at bukod pa doon ay huwag na din itong mag-alala dahil ang bagong simula ay ang kamatayan, siya raw ay may kakayahan at mayroong lakas na magiging kanyang pangunahin na espiritu na magbabantay sa kanyang formation. Matapos doon ay dinurog na nga ni Chu Zuan itong ulo ng two-headed python, at makalipas ang ilang sandali ay nasa kamay na ni Chu Zuan itong kaluluwa ng two-headed python, habang ang tatlo naman na taga Black Blade Security Company ay hindi maalis ang kanilang tingin sa papaalis na si Chu Zuan matapos kanyang kunin ang kaluluwa ng two-headed python. Nagtanong naman si Commander Xiao Xing sa mga taga Black Blade Security Company na kung nasa kamay raw ba ng lalaki na cultivator ay isang kaluluwa. Nagtataka naman na sumagot sa kanya si Gang Tian na ang pagkuha raw ng kaluluwa at dalhin ito sa malayo sa pamamagitan ng pagpapalipad sa hangin ay masyadong kakaiba. Kung hindi isang teknik ang ginawa ng immortal kanina, ay ano naman kaya yun? Pero bigla na lang napaluhod si Commander Xiao Xing na kanyang sinisisi ang kanyang sarili dahil sa kanyang kayabangan. Kung noon pa man ay humingi na siya ng tulong sa taong cultivator ay hindi sana mangyayari sa kanila itong malagim na sinapit ng kanyang mga kasama na nawalan ng buhay dulot ng pinakawalan na demonic aura ng two-headed python. Makikita naman si Chu Zuan na dumating na sa isang building kung saan nakalagay ang kanyang flag formation, at masaya ito na kanyang pinapakiramdaman ang demonic aura na dumadaloy sa buong lugar. Dahil matagal na din daw bago siya nakabalik dito, sa tingin din niya mukhang maayos na ang yin energy na nandito sa buong lugar. Sabay kanya ng pinakawalan ang kaluluwa ng two-headed python upang ito na ang magbantay sa kanyang formation. Itong kaluluwa raw ng mayroong dalawang ulo na python ay tunay na hindi karaniwan dahil hindi isang ordinaryong kaluluwa ang makatagal sa negatibong enerhiya ng yin. Ngunit itong mayroong dalawang ulo na python ay hindi lamang na hindi siya natatakot sa enerhiya ng yin, kung hindi maaari din itong sumipsip at linisin itong yin energy at sa paglipas ng panahon nito ay magiging makapangyarihan at maging masamang kaluluwa. Masyado raw siyang maswerte sa kanyang pagkuha nitong mayroong dalawang ulo na python dahil kahintulad na raw ito sa hindi mabilang na mga ginto. Sa kabilang banda naman, dito ay ipinakita sa eksena ang Hanhai Province. Ito ay ang Transcendent Association Headquarters Maritime Organization na ang unang shipyard ng Yuhai. Makikita din dito ang isang babae na mayroong bitbit na bote ng alak at sa kanyang isang kamay ay mayroong papel na listahan.
Sinabi pa niya sa kanyang kasama na nabalitaan raw niya na sa lungsod ng Jinshan ay lumitaw ang isang mataas na antas ng zombie na may kakayahang maglabas ng mga sibat ng yelo. Winasak raw nito ang 3 maliit na lugar, at ang sabi-sabi ng karamihan na ang zombie na ito ay nasa ikalawang tier na ang kanyang lakas, na mayroong kontrol sa mahigit 1,000 mga zombie at 20 elite zombie na nasa unang tier ang kanilang mga lakas. Sagot naman sa kanya nitong lalaki na kanyang kinakausap na mayroong asul na buhok at mga mata, na si Ding lang raw ang pinakamalapit doon, kung kaya kanyang ipadala sa kanya ang mensahe patungkol sa mga nangyari doon sa Jinshan, dahil kinakailangan nila na maubos ang mga maraming bilang na mga zombie doon. Nagsaad naman sa kanya itong kanyang kasama na babae na simula raw na kanyang nagising ang kanyang talento na ang transcendent na kayang palakasin ang isip ay ang lahat ng mga desisyon ng kanilang organisasyong pandagat ay sa kanya na pinagkatiwala, at ni isa ay hindi kailanman siya nagkamali sa kanyang desisyon. Pero nang pagtingin ng babae sa kanyang papel na hawak-hawak ay masyado siyang nagulat na kanyang tinawag ang pansin ng kanyang kasama dahil nakasulat daw dito ang bagong balita patungkol doon sa Linjiang Province na ang two-headed python daw ay nagawang mapatay doon sa Donghu City. Paliwanag naman sa kanya nitong kanyang kasama na lalaki na ang two-headed python daw na iyon ay masyadong matalino at mapaglinlang na mayroong kapangyarihan sa espiritu, yun raw ay hindi basta-basta na mapapatay. Kahit na magsama-sama ang lakas nila Lin Qiao at Li Taimu maging si Xiongxing at kahit na ang dalawa sa kanila ay namatay sa laban mayroon pa rin silang 72% na pansamantala na kanilang mapigilan ang two-headed python. Pero tinawanan lang naman ng babae ang kanyang kasama na kanyang binanggit ang pangalan nito na si Sheng Liang, na sa tingin raw niya sa kanya ngayon ay nagkamali siya sa kanyang mga hula. Ngunit laking gulat ni Sheng Liang na hindi makapaniwala ng kanyang nabasa ang papel, na kanyang nasabi na kung ano raw ba itong tao na mayroong sword flight, soul extraction at ang immortal technique. Sabay kanyang ginamit ang kanyang kasanayan sa pagkalkula ng isip, at kanyang nasabi na ang tinatawag raw na isang tao na immortal ay mayroong 52% na tsansa na nasa level 4 na transcendent at 22% na tsansa na isa siyang level 5 na transcendent, at batay sa kanyang kakayahan na kontrolin ang mga zombie, ay mayroong 55% na posibilidad na ang kanyang talento ay mayroong kaugnayan sa kanyang utak, tulad ng telepatiya o ang pagkontrol ng isip. Pero tinanong lang naman siya ng kanyang kasama na babae na kung ano raw ba ang level 5 na transcendent na ang brain enhancement, ito raw ang unang beses na narinig niya ito sa kanya. Hindi naman sinagot ni Sheng Liang ang kanyang kasama na babae bagkus naglakad lang ito dahil panahon na raw upang iwanan na nila ang kanilang lugar dito. Makalipas ang ilang sandali matapos kanilang sinabihan ang leader ng boat gang na kanila nang lisanin ang teritoryo ng boat gang ay agad na binanggit ng leader ng boat gang ang pangalan ng babae na si Ji Shengyu, at maging si Sheng Liang, na kung talaga raw ba na kanilang lisanin ang kanilang gang, dahil sila raw ay nananatili na dito sa loob ng 1 taon. Na agad naman na pinasangayunan ni Ji Shengyu ang sinabi sa kanila ng leader ng boat gang. Dahil noong sila raw ay sinalakay ng hari ng mga zombie ay pareho silang lahat na nasa bingit ng kamatayan. Gayunpaman ay niligtas ng kanilang leader ang kanilang mga buhay, kaya hindi raw niya malilimutan ang malaking tulong sa kanila ng kanilang leader, dahil sa kagustuhan nilang magpasalamat sa leader ng boat gang ay pumayag sila na kanilang tulungan ang boat gang sa loob ng 1 taon, at ngayon oras na raw upang silang dalawa ay umalis na dito. Tanong pa niya sa leader ng boat gang na kung papayag raw ba siya na sila ay aalis na dito. Seryoso pa na nagsaad kay Sheng Liang ang kanilang leader na kanya raw naalala noong unang sumali siya sa kanilang gang ay sinabi niya sa kanya na nawala ang kanyang alaala, at siya ay umaasa na matulungan ng isang transcendent na nagpapalakas ng utak. At ayon sa huling impormasyon na kanyang narinig na ang kanyang huling target ay ang kilalang tao na immortal sa lalawigan ng Linjiang. Dagdag pa sa kanya ng kanilang leader na ayon raw sa kanyang pananaw na ang mga kilos at asal ng tao na kanilang gustong puntahan ay hindi madaling lapitan, sigurado raw ba siya na kanya siyang kakausapin, na agad naman na pinasangayunan ni Sheng Liang, dahil pupunta raw siya doon. Nagsalita naman sa kanila si Ji Shengyu na kahit hindi raw madaling lapitan ng tao na iyon ay mag-aalok na lang siya sa kanya ng regalo na talagang hindi niya matatanggihan. Sa kabilang banda naman, dito ay ipinakita sa eksena ang Yinfin Soul Season Array ng ating bida, makikita ito na nagkaroon ng malakas na pagsabog, at kitang-kita na maging ang mga katawan ng mga zombie ay tumilapon papunta sa itaas dulot ng pagsabog. Kaya pala ito nagkaroon ng malaking pagsabog dahil si Chu Zuan ay mag-breakthrough na patungo sa antas ng Foundation Establishment 4th layer. Matapos mag-breakthrough ni Chu Zuan ay tuwang-tuwa ito dahil ngayon raw ay nakaakyat na siya sa gitna ng Foundation Establishment Cultivator.
Batay sa kanyang lakas ngayon ay handa na siyang harapin ng sinumang mga cultivator na nasa layer ng 5 at 6 na mga foundation establishment ng walang pag-aalinlangan. Halos maubos na raw ang kanyang blood pearl matapos ang 6 na buwan na siya lang mag-isa at wala man lang mga zombie sa lungsod ng Donghu. Kinakailangan raw niyang humanap ng kalapit na lungsod kung saan marami ang bilang ng mga zombie.